i-explain ko sa inyo kung ano yung mga advantage ng or mga features ng di keypad na cellphone. So, ang una kong ipapakita sa inyo is yung pwede siyang i-lock katulad ng mga normal na cellphone ngayong nasa kasalukuyang panahon. So, paano siya i-unlock? Parang i-hold mo lang itong key na to sa may sulok. So, yung app na to is meron siyang downside. Ang downside nito is hindi ka pwedeng tumawag or mag-text sa ibang tao kung wala kang load. So, kailangan pa mag-load bago ka makatawag or makapag-text na ibang tao. Tapos, sa game naman, iisang game lang siya. Bari. Okay, so, yan lang yung laro niya. Parang tic-tac-toe bari o sudoku. Basta yan. Okay. Yan lang pangalawa kong ipapakita sa inyo is yung mga apps nito. So, meron siyang log para siyang yung phone sa normal na cellphone yun, yung mga touchscreen. Ang tawag sa app na yun is phone, parang dun mo makikita yung mga pwedeng tumawag sa inyo o yung natawagan nyo. Tapos, meron din siyang mga laro katulad ng mga normal na cellphone yan. Pero, ang kaibahan nito, hindi siya kasing advanced ng mga normal na cellphone. So, meron din siyang applications. Di ko alam para saan to. Ano ba rin? So, ngayon, i-explain ko naman yung mga advantages ng mga smartphone. So, sa smartphone, mas mapapadali ngayon. Kasi, eto, detach na to. Parang kahit ano gusto mo dito, itatouch mo lang. Hindi kagaya na sa di-keypad noon. Na parang may pipindot-pindutin ka pa para lang ma-open mo, ganon. Tapos dito, makikita mo na yung mga nakakausap mo sa ibang bansa dahil dito meron ng video call, gano'n. Hindi katulad sa di-keypad dati na parang boses lang maririnig mo. Ang iba pang advantage ng smartphone, may mga iba't ibang apps to na gaya ng mga social media na yan, mga FB. Hindi nakakapag-add tayo ng mga friends natin na nasa mga kapamilya natin na pwede natin kausap kahit ala sa lugar natin o nasa ibang bansa. Makakausap natin siya kahit data lang, kahit alang load sa pamamagitan ng messenger, yung pagte-text na yun. Then yung sa Facebook, nakakapag-post tayo ng mga gusto nating ipahayag na nararamdaman natin, mali mo. Ayun nga, yung example nga, messenger. Nakakausap natin yung mga kakilala natin kung gugustuhin natin. Yun nga, gaya ng social media. Yung Facebook na yan, nakakakuha tayo ng mga information dyan. Then, nakakapag-add tayo ng mga friends na gusto nating i-add. Malay mo, mga kakilala natin pero hindi natin nakakausap. Yun, add lang natin din, makakausap natin. May mga video pa na nakakatibang at panoorin lang natin, yun lang. Pwede rin tayong gumawa ng ganyan o magpo-post ng mga gusto natin. At yun pa yung Instagram, yan. Nakakausap natin yung mga friends natin din eh. Nakakapag-post tayo, like yung My Day na yan. Yun lang.